At tayo po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon na tayo po ay binigyan muli ng pribilehiyo po na tumayo po dito sa pulpit na to. Pero hindi po tayo karapat-dapat tumayo dito, but still, nagpapasalamat pa rin po tayo sa Panginoon. At papasalamat din po ako sa ating mahal na pastor na binigyan din tayo ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi na po ako magpapakatagal pa. Sobra kasi ako na-bless din sa preaching last Wednesday kay Brother Kenneth. So, dito tayo sa Revelations. Isa din to sa mga churches na nirebuke ng Panginoon dahil sa kanilang pagiging lukewarm. Dito po tayo sa Revelations chapter 3 verse 14 to 22. Say amen po pag nandito na po sila. Amen. May request po na tumayo po tayo, basahin po natin ng salitan. Ako po sa 14, tapos sabay-sabay tayo sa 22. Revelations chapter 3 verse 14. And unto the angel of the church of Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold nor hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, I have need of nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Sabay-sabay po. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Thou art lukewarm. Let us pray po. Heavenly Father, we praise and thank you po sa kabutihan po na pinagkaloob niyo po sa amin, sa panibagong linggo po na binigyan niyo po kami ng biyaya ng kalakasan ng pangangatawan, sa mga provisions po na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Muli, Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkat kami naging makasalanan po, despite of our shortcomings, Panginoon, you're still faithful to us po. Maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po sa amin. Muli, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kahandaan sa aming sarili, sa aming kaisipan. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan na mapag-aralan po ang iyong mga salita. Gamitin niyo lang po instrumento na maipahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Kayo lamang po ang mapuri sa gabing ito. Muli, nagpapasalamat po kami sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat ko latihan. Ang lahat ng ito ay dinadalayan po namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo mo po. Yun po. Ang title po ng aking devotion for this night po is Thou Art Lukewarm. This month po ang ating topic po is all about revival. Pero still, nandun pa rin yung pinaka-main theme natin for the year na Jesus is coming. According po dito sa ating nabasa, ang Church of Laodicea po ay matatagpuan po sa bandang Turkey. Ito na po yung modern country po na makikita po sa mapa po. Dati kasi ang name niya is Laodicea na matatagpuan po siya sa Lycus River Valley sa Asia Minor. Ngayon po ang tawag sa kanya modern day na Turkey na. Ang isa sa mga geographical features po ng Laodicea po is mayaman po sila sa mga sa banking, meron din po silang ang kanilang lupa ay sobrang mayaman tapos fertile kasi meron tong dumadaan or may rumaragasang water sa paligid nito. And ang Laodicean po madalas po nababanggit po sa Colossians.
Sasabi po dito na ang Laodicean po ay isa rin pong lugar kung saan napaka-prosperous ng kalakalan dito. Kaya masasabi natin na ano talaga sila, rich talaga sila, wealthy sila na bansa or lugar. Kaya po, dito po sa ating nabasa, kaya po siya sinabing, thou art lukewarm. Instead na mag-glorify yung Panginoon sa kanilang mga riches, mas pinagtuunan nila ng pansin yung mga temporal na mga bagay. Imbis na mapuri ang Panginoon, mas iname nila na mapuri yung sarili nila, yung mga personal interest nila. Ginagamit lang nila yung church para lang sa personal na interest nila, which is parang lumalabas sa Panginoon is blasphemous. Yung sa revival naman po, kaya ko po nabanggit na itong church na to ay sa topic po na revival, nais na ipahayag ng Panginoon dito yung i-rebuke sila kasi ito yung talagang para sa Panginoon na kinamuhian niya. Kung mababasa po natin sa verse 16, sabi po dito, so then because thou art lukewarm and neither cold or nor hot, I will spew thee out of my mouth. Di ba parang nakakahiya na mismo yung Panginoon nagsabi na I will spew thee out my mouth. Parang nandidiri siya sa mga pinagagawa natin. Though na yung paraan natin, mali siya, pero ginagamit natin yung Panginoon sa maling paraan. Yung salitang revival po, aside from this po, yung galing po siya sa Latin word na dalawa. Yung una, vivo, meaning to live. And yung re is again, meaning po is to rebirth or reawakening. Masasabi po natin ng revival, ito yung restoration, reconnection, ito rin yung bringing back to life of something that has become inactive, neglected, or died. Sa Bible po, meron tayong mga iba't ibang samples ng mga revival. Unang-una dito, yung the son of the woman of the Zarephath. Ito yung mababasa sa 1 Kings 17 to 24. Ito yung nagpunta si Elijah sa Zarephath at nagpunta sa isang pamilya, yung woman. Ito yung nagpahain siya ng isang cake na, hindi ko alam kung cake talaga siya or something, sa pagkain na iahanda kay Elijah, which is yun na lang yung natitira na para sa kanila. Hindi nila alam kung makakasurvive pa sila sa susunod na araw. Kasi nung time na yun, pumunta si Elijah, famine, kumbaga tagutom. After po nung nagkaroon ng blessing na nagtuloy-tuloy yung kanyang yung cake, after nun nagkaroon ng sakit yung anak niya, namatay, humiling siya kay Elijah na bakit nga po namatay yung kanyang anak, sadya po ba siya naging makasalanan or what? Pinanalangin ni Elijah sa Panginoon na buhayin yung anak niya. Yun yung isa sa mga sample ng revival. Pangalawa ay si Lazarus sa Luke 16. Si Eutychus po ba to? Tama po ba? Yung sa Acts po, ito yung time na nagpipreach si Paul na sa sobrang haba ng preaching, namatay yung si Eutychus tapos muli binuhay. And lastly, yung talagang kilalang natin sa revival, siyempre si Jesus Christ. Dito po sa ating nabasa po sa Church of Laodicea, I cite po na there are 3 points kung bakit sila naging lukewarm. Dito po tayo papasok sa first point natin. Ang first point natin, kaya sila lukewarm, unang-una, because of their spiritual state. Dito po sa verse 15 to 16, sabi po, I know thy works that thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or hot. So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Sino po ba dito sa umaga pa lang nagpapainit ng tubig? Kasi di ba lukewarm, ibig sabihin nun maligamgam. Siyempre para uminit yung pakiramdam natin sa sobrang lamig ng panahon. Sabi po dito, lukewarm. I have 2 subpoints in this spiritual state. Unang-una is, kaya sila nagiging lukewarm, unang-una, half-hearted. Hindi sila fully hearted na nagsiservisyo or naglilingkod sa Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy 6:5, and thou shalt love thy Lord thy God with all thine heart. Lahat, ibig sabihin, hindi pwedeng
mahal mo to, yung maling gawain, tas mahal mo yung Panginoon. Magkakaroon tayo ng problema sa spiritual state natin. With all thy soul and with all thy might. Ibig sabihin, yung kanilang spiritual state ay half-hearted. Mas nakatuon yung kanilang kaisipan sa mga riches na meron sila. Hindi na sila parang sumasangguni sa Panginoon na bigyan sila ng provision, humingi sila ng guidance. Kasi alam nila na sa kanilang sariling kapasidad, kaya na po nila lahat, which is mali po. Kasi parang sinasabi nila na kaya na nila yung sarili nila, hindi na nila kailangan yung Panginoon. Sabi rin po sa Proverbs, trust in the Lord with all thine heart. And learn unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Dito po sa pagiging half-hearted, hindi inaisip din ng mga taga-Laodicea na itong mga bagay na meron sila is temporal lamang. Kumbaga, parang feeling kasi nila kapag nakuha na nila yung lahat lahat ng kalakalan, maganda yung kalakalan nila, yung resources nila, nasa tabi lang, nasa karatig na lugar lang nila, feeling nila kasi nasa kanila lahat ng nasa kanila lahat ng resources Kapag 'di ba, kung maalala natin sa isang right sa Bible na yung sa rich man, 'di ba? Yung inibak niya lahat ng kanyang mga kayamanan, yung kanyang resources, nung namatay siya, hindi niya alam kung saan mapupunta Naiwan yun sa lupa. Kasi temporal lang siya, hindi naman siya madadala sa langit 'Di ba? Nung sinilang naman tayo, wala naman tayong dala-dala Kaya sa pagkamatay natin, wala rin tayong dadalhin. Sabi rin po sa Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ito yung pagiging half-hearted. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung paglilingkod sa Diyos tsaka yung pagmamahal mo sa sa temporal na mga bagay. Kasi magkakaroon ka lang ng problema niyon sa estado ng spiritual life mo. Yun yung sa first subpoint. Pangalawa po, kaya po masasabi yung kanilang spiritual state ay lukewarm is double-minded. Di ba kapag minsan, lalo na po sa panahon ngayon, meron tayong mga prayer request na sana po matupad yung ganito. I'm praying na makapasa sa ganito, pero hindi natin ginagawa yung bagay na kaya natin. Yung kumbaga, for example, makapasa tayo sa exam. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon na mag-review, makabisa natin yung mga bagay. Kasi baka mamaya nananalangin lang tayo makapasa pero hindi tayo nagre-review. Sobrang himala yun kung nakapasa po tayo tapos hindi po tayo nag-review. Diba? Sabi po sa James 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Sa pagdidesisyon po, kailangan united po. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-isip ng dalawa ko na. For example, pag aalis ka sa bahay, nadala ko na ba'y lahat? Marami kang alalahanin. Though hindi natin inisip na yung Panginoon nandyan sa atin palagi. Lagi natin iniisip yung mga bagay na mawawala sa atin. Iniisip natin, baka mawala tayo ng ganito, hindi ma-provide yung kailangan natin. Parating na si Judith, wala pa rin tayong ganito, ganyan. Di ba? Parang ginagawa na lang nating, hilingan lang ang Panginoon, ginagawa na lang nating wishing well Pag nananalangin, di ba? Mas maganda rin kasi kapag tayo nananalangin, yung humbleness ng puso natin, tsaka dapat yung preparedness. Hindi tayo basta-basta nananalangin para humiling. Nananalangin tayo kasi humihingi tayo ng guidance sa Panginoon na mabigay yung provision sa atin. Sabi rin po sa Romans 12:2, kapag ang isang tao po ay double-minded, syempre, mapapaisip yan sa mga kamunduhan. Kaya ang sabi po sa Romans 12:2, and be not conformed to this world. Alam po natin na meron tayong old nature. Hindi natin dapat hayaan na itong ating laman ang manguna. Di ba sabi rin po dito sa mga preachings na lagi natin pinapakain yung laman natin. Siyempre, yung laman
magkakaroon ng kalakasan, yung spiritual natin, manghihina. Kasi pinalalakas natin yung laman natin eh. Mas magiging, mas magiging malakas siya kaysa doon sa spiritual. Yun po, yung sa aking first point for being lukewarm, which is spiritual state. Second point po, ang Laodiceans po, kaya po sila nagiging lukewarm is, pangalawa, is self-sufficient. Sabi po sa verse 17, Thou sayest, I'm rich and increase with goods and have need nothing. Sa panahon po ngayon, marami na po nagpapakilala na mayaman sila, bigla na lang umuusbong na sumikat sila dahil sa ganito. Hindi ko naman po sila nilalahat, pero parang ang hirap kasi na yung pride pride yung pinapauna nila sa kanilang puso na yumaman sila dahil sa pagmamanifesting nila, na tinulungan sila ni ganito, ni ganyan. Parang parang bihira lang ako makapakinig na nagpapasalamat sila sa Diyos kasi nakarating sila sa rurok ng katagumpay na yun. Bibihira na lang talaga. Kung meron man ako makakilalang ganun, siguro mga kapwa Kristiyano din. Pero sa mga unbeliever, parang never pa ako nakapakinig ng ganun eh. Kaya dito sa Laodiceans po na church, sinasabi nila na mayaman sila pero hindi nila alam yung kulang sa kanila, yung wala, which is Jesus Christ. Mas lalo silang yayaman kung pinakikilala nila yung Panginoon sa lahat po. Kasi dito po sa Church of Laodicean, mas priority nila yung mga bagay-bagay na meron sila instead sa Panginoon. Unang-una po sa first subpoint ng pagiging self-sufficient, unang-una, yun nga po, self-centered. Mas iniisip nila yung sarili nila imbes na sa Panginoon sila nakatuon, sa mga bagay na meron sila. Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 2, For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Kung mapapansin niyo po, di ba, sa panahon ngayon, yung mga tao, mas pinipili na nila yung priority. Ang priority nila yung sarili na nila eh. Wala na silang pinipili na na age eh. For example, yung sa mga pa lang, sa pagko-commute pa lang, bihira na lang din ako makakita ng mga magagalang na mamamayan eh. Mas nakikipag-unahan pa sila sa mga senior sumakay eh. Binabrasuhan pa nila. Tapos bihira lang din ako makakita ng mga kabataan na itinatawid sa pedestrian lane yung mga senior, lalo na sa highway. Tapos masaya din ako, nakakita rin ako ng mga ilang kabataan na inaalalayan yung mga senior. Hindi nila kakilala. Kumbaga nakasalubong lang nila sa daan. Kumbaga hindi nila pinili maging sentro ng buhay nila, yung sarili nila. Isa rin po sa mga, share ko lang din, testimony ko lang sa Bible School. Ano daw po yung pinaka-chief error, bakit tayo hindi nade-develop? Ang sabi kasi doon, ang pinaka-chief error kung bakit tayo laging nagfi-fail, nagbabagsak, kasi inuuna po natin yung sarili natin. Kasi kung inuuna po natin yung sarili natin, hindi yung iba, syempre dito pa lang sa panalangin pa lang, di ba? Kung lagi natin pinapanalangin yung sarili natin, tapos nandito tayo sa prayer meeting, nagre-request yung kapatiran ng panalangin, tapos kung ibubulong mo lang sa panalangin mo, sarili mo lang, parang lang din, self-centered pa rin yung feeling mo na ganun. Di ba? Mas mabuti pag tayo po'y nananalangin, ipanalangin natin yung iba kasi in return, pinapanalangin din nila tayo. Kumbaga, ibalik lang din natin sa kanila yung kabutihan na pinagkaloob nila sa atin, which is pinagpe-pray nila din tayo. Pangalawa din po is, sabi rin po sa Philippians 2 verse 21, For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Ito yung sa pinakamasaklap na nangyari sa Church of Laodicea na instead na magpasalamat sila sa Panginoon, mas nakatuon sila sa mga bagay na meron sila. Though nagpupuri sila, hindi ko alam kung tama ba yung term na kumbaga parang pa-plastic lang sila doon sa church na meron sila, ginagamit lang nila yung pangalan ng Panginoon para sa kung ano man yung personal reasons nila. Pero still, pa rin yun? Hindi pa rin yun maganda sa point of view ng Panginoon. Pangalawa, di ba kung una po is self-centered,
we must be, dapat Christ-centered naman tayo. Sabi sa Colossians 2:6-7, As ye therefore receive Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have taught, abounding therein with thanksgiving. Dapat sa pamumuhay natin, dapat rooted tayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo dapat rooted sa kung ano man yung nababasa natin sa social media. Masyado nang polluted yung social media ngayon. Lahat ng klase ng kasalanan exposed na eh. Kung mapapansin niyo po, di ba? Ultimo, minor de edad, ganito na yung ginagawa. Ito, recently lang, merong isang pamilya na policewoman, share ko lang din, na parang sinama niya pa yung anak niya doon sa crime scene ba yun, na nakita pa sa CCTV or what, dahil lang sa pera, di ba? Iba na yung pagiging aggressiveness ng tao ngayon sa mundong ito. Kaya feeling ko talaga, para sa akin, parang malapit na dumating yung Panginoon eh. Sa dami ng mga nangyayari sa buhay. Pero still, patuloy pa rin tayo sa pagpapanalangin. Huwag lang tayo basta maghintay sa kanya pagpaparating. Siyempre, pagandaan din natin yung sarili natin. Kasi baka mamaya, dumating yung Panginoon, magulat tayo. Hindi pala tayo prepared. Kung may magka-rapture, maiwan pa tayo. Di ba? Di ba? Yun po, yung sa point number 2 ko po is pagiging self-sufficient. Mas nakatuon yung sarili nila sa mga bagay na meron sila. And number 3 po, for the last point po, is spiritually blind. Sabi po sa verse 17 ulit, Thou art wretched and miserable and poor, and blind and naked. So sa mga bagay na meron sila, sa sobrang kasilawan nila, yung spiritual aspect nila nabubulag na. Hindi na nila napapansin na parang nag-iiba na yung way ko, di ba? Di ba kapag ang tao makaramdam lang ng malaking halaga ng salapi, nag-iiba ang nag-iiba ang aspeto eh. Hindi ko naman sa nila lahat, merong iba, meron ding iba na maayos yung pakikitungo sa pagmamanage ng pera. Pero most of the time, lahat ng kasalanan nagmumula sa pera. Pero yung pera, hindi dapat yan sabihin na di ba sabi po, for the love of money is the root of evil. Mas, hindi mo dapat sabihin na evil yung pera kasi isa yan sa mga needs natin. Ginagamit yan sa pang-araw-araw. Yung pinakamasama lang dyan is kung paano mo siya gamitin, yung pagmamahal. Masyado mo ng, meron nagsasabi po, alipin na ng salapi eh. Napapaka-alipin na sa salapi, di ba? Ayun. Under this po, kapag ang isang tao is spiritually blind, nagiging deceiver siya. Deceiver of the world. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dapat sa mundong ito, kung alam nating palala ng palala, huwag tayong maging parte o maging bahagi ng kadiliman na to. Kumbaga tayo yung magsilbing liwanag sa kanila. Ipahayag natin yung gospel, yung salita ng Panginoon. Huwag natin itaas yung sarili natin. Itaas natin yung Panginoon. Huwag natin i-glorify yung sarili natin, sabihin natin, pinagmamalaki ko kasi shinare ko may idea ko. Lagi natin nga, sabi nga po din dito, ipagpasalamat natin na binigyan tayo ng sapat na karunungan. Huwag natin isarilin po na kinaya ko kasi galing sa akin sinabi ko, di ba? Nasasabi natin to kasi by the grace of God, sa biyaya na pala po ng Panginoon. Nakakatayo tayo kasi sa biyaya lang din ng Panginoon, di ba? Mapalad pa rin tayo kasi yung iba, sa umaga pa lang, di ba? Meron nang hindi umaabot sa pagising sa umaga na bigla na lang nawawala, nababalitaan natin. Pero ang Panginoon napakabuti sa atin, di ba? Sa araw-araw pa lang, nakakailang prayers na tayo. Sa umaga pa lang, dapat umpisahan natin yung pagising sa umaga na pagpanalangin, pagdadasal po. Kasi ito yung mga bagay na hindi makakabulag sa spiritual life po natin. Kasi ito yung magbibigay ng liwanag sa atin. Kung meron tayong mga katanungan sa mga bagay-bagay, lahat ng mga katanungan nito nasasagot ng Bible. Kung hindi natin pag-aaralan, hindi natin maintindihan. Pangalawa, kung una po is deceiver of the world,
meron din pong tinatawag na deceiver of the word or yung salita. Sabi po sa James 1:22, "But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Sabi rin po dito sa Church of Laodicea na mas priority nila yung mga tinatawag nilang idolatry of wealth kasi mas priority nila yung mga bagay-bagay na meron sila at hindi nila prioritize yung Panginoon. Kung yung mga bagay na napapakinggan natin, hindi naman nakikita sa yung sarili natin or yung testimony natin, nagiging deceiver din tayo. Kumbaga, kung ating i-analyze yung sarili natin, dapat magkaroon tayo ng reflection na tama ba itong ginagawa ko, naayon ba ito sa kalooban ng Panginoon, di ba? Para malaman natin, ipanalangin natin sa Panginoon. Kasi hindi natin kakayanin yung mga bagay na to kung hindi lang din sa biyaya po ng Panginoon. To my conclusion lang din po sa Church of Laodicea na to, yung pagiging lukewarm po, isa to sa mga bagay na talagang kinaka-rebuke ng Panginoon. Sabihin natin, di ba pag lukewarm po, mainit siya sa labas, pero pag nagtagal, lumalamig. Yun yung ayon ng Panginoon sa atin na dapat on fire tayo lagi. Kung sa umpisa, nare-realize natin yung mga bagay-bagay, yung salita ng Panginoon, magpatuloy lang po tayo sa buhay natin. Kasi hindi natin tiyak kung kailan, pero guaranteed na darating po ang Panginoon. Kumbaga, ihanda natin po yung sarili natin na sa pagdating niya, dapat maging fully prepared nga. Sabi nga po, we must wear the whole armor of God. In my conclusion po, sabi rin po dito sa verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me." Sa panahon kaya ngayon, kapag mayroong isang tao sa oras ng gabi, pag kumatok, meron kayang magbubukas, di ba? May isip kaya natin na someday, kung ang Panginoon dumating sa madaling araw, tapos kumatok sa atin, tapos naalipungatan tayo, di ba? Tatanggapin kaya natin yung Panginoon sa puso natin. Yun yung gustong ipahiwatig ng Panginoon dito sa verse na to. Kumbaga, kung ang Panginoon tumayo sa ating harapan, sa ating buhay, pagbibigyan ba natin siya, we'll try to open and welcome Him. Kaya nauso din yung di ko alam kung tama ba yung nauso ngayon na kanta ngayon, yung kay Willie, "Buksan mo." Kung papapasukin mo ba, di ba? Yun yung gustong tanong yung tanong ng Panginoon, di ba? Na, lang po, just kidding lang, biro lang po. Pero in reality po, kung tayo po ay bibisitahin ng Panginoon, tatanggapin po ba natin siya sa puso natin? Yun lamang po, maraming salamat po. To God be the glory.